umulan umaraw, tuloy ang biyahe. Muli nating libutin ang mga kabundukan sa Cordillera. Sa ikalawang pagkakataon ay tatanggapin natin ang hamon na libutin ang kaloob-looban at kasuluk-sulukan nitong Cordillera. Ahon! Grabe! Ito yung mahirap sa kabundukan. Tignan ito nangyayari sa mga dadaanan mo. Nabupuno ng mga putikan. Tapos may mga sira-sirang mga daan. Ang mahirap nun, abutan ka dyan. Na natapat na nasira tapos nabiyahe ka dyan. Upang makita ang mga magaganda na dati na nating nakita at makita ang mga bago sa ating mga mata. Tara, samahan niyo ako. Libutin natin ang Cordillera. Sa nakaraang video ay bumiyahe tayo mula Pangasinan hanggang sa Baguio Ritz Hotel. Doon kami nagsimula dahil kailangan dito mag-umpisa yung biyahe. Dito din namin inumpisa ang ilista yung odometer dahil napakahalaga niyan dahil sa bawat checkpoint ay kailangan nakalista yan para patunayan na hindi ka nandaya at para patunayan na tama yung ginawa mong biyahe. Simula pa nga lang na biyahe, talaga namang inulan na kami ng inulan. Ngunit pagkatapos naman ng ulan ay nakatikim naman kami ng napakasarap na hamog dito sa ibabaw ng kabundukan. O diba? Kahit nagkaroon ng problema ay nagkakaroon din naman ito ng magandang mga resulta. Ang una nga namin naging checkpoint ay itong napakagandang lugar ng Ambuklaw Dam na talaga namang pag nakita ninyo ay hindi nyo pagsisisihan dahil sa taglay nitong ganda. Kung nung nakaraan ay maaga kaming nakarating, ngayon naman ay magdidilim na nung amin siyang marating. Kahit halos padilim na nga nung kami makarating ay nasulit pa rin namin yung ganda ng lugar. Dahil iba yung experience nung umaga, iba din yung experience nitong magkagabi na. At kahit nga madilim na ay nagpatuloy pa rin kami sa biyahe dahil target namin marating yung ating next checkpoint. At ito nga yung highest point dito sa Tinok. At sa biyahe naman namin papunta dito ay inulan pa rin kami at nakaranas pa kami na naraanan namin ang napakaraming mga landslide sa daan. At buti na lang, hindi nila totally nababarahan ang mga daraanan. Kaya naman nakarating pa rin kami sa aming pupuntahan. At pagdating namin ay nag-ayos na rin kami ng aming tent na matutulugan dahil dito kami nag-overnight hanggang sa kinabukasan. Dumidikit na yung tent mismo na higaan natin sa gitna eh. Ano ka lang? Kita-kita ka gumagano na sa mukha. Pero umaga tsaka mahampas na todo yung hangin. Iba yung hangin dito. Grabe. Ito pala dito. Buto pa ng gabi. Nakatulog pa tayo ng kahit pa paano, no? Maliwanag na, ito na, oh. Na, may mga dumadaan na rin tricycle. Oh, tsaka sasakyan pa. Grabe. Hangin. Grabe yung medyas ko. Ang layo na maabot ko. Ayun pa yung isa. Ayun yung tent namin, oh. Ang layo ng karating. Grabe. Kabasi. Bawas, ano? Nalipad mo eh. Grabe. Sobrang lamig.
Alas 5, mag-alas 5:30 pa lang. Pero maliwanag na dito. Kaya lang napakalamig. May camera na dyan, Pax. Vamos sa loob, oh. Oo nga. Ba't ako lamig dito? Grabe. Ngayon lang ito nangyari sa camera ko. Pero parang matanggal yan. Sobrang lamig ngayon. Dahil mainit ang hininga, hihingahan mo lang yan. Bro, may bunga pa rin tong ano. Ang tawag dito? Yung berry na ano. Ah, strawberry? Strawberry ba to? Hindi. Ito yata kinain nila Gino. Oo. Anong berry to? Berry. Ayun na. Berry. No? Berry. Tingnan mo. Ayoko nga. Bakit? Di ba kumain sila nito dito? Ito yun, di ba? Oo. Pero ikaw, ayoko. Hindi ako sigurado dyan. Ako din, di ko alam kung ito talaga kinain nila eh. Pero parang ito, no? Dito po, ang dami. Ayun, no? Pataas nga lang. Sobra taas. Alas sampahan. Ayun, no? Ayun, no? Ang dami sa taas. Mas malalaki. Hindi pa tayo ano doon? Ang ganda nung ano dito. Sunrise. Kitang-kita mo tong ano, mga kabundukan. Ayun na. Ganda. Nasa mababa. Pero namumula na yung langit. Okay, so andito na kami ni John Pax sa mismong kabayanan o poblasyon nitong Tinok. Ayan, ito yung part na yun, nakababa na kami buhat dun sa pagkakamping namin dun sa highest point. So, kakain lang muna kami dito sa Mia's Eatery. Dito na kami kakain ng almusal para paglabas namin dito ng Tinok, diretso na kami dun sa mga next checkpoint namin. So, hindi lang natin alam kung makakailang checkpoint pa ulit kami nito ngayong araw. Ayan, kain muna tayo dito. Ito yung in-order ko. Kape, tsaka burger. Hindi kasi ko masyadong maano sa umaga. Bihira akong kumain ng kanin sa umaga. Makain pero pa konti-konti. Kain muna tayo. Mundo. Apektado pa rin ang biyahe ng lalawigan Yun, ng no? Quezon dahil sa patuloy na Sa ano po? Parteng Aurora, ano? Yun o, ang daming ano. Napipinsala ng bagyo. Yala, Quezon. Yun, no? Yung kanila kasing destinasyon, ang Pulilio Island. Dito nga lang, umuulan din ng malalakas eh. Number 1. Lalo dyan. Sa pool ng ano, sentro ng bagyo, oh, yung barko. Patuloy ang isinasawang monitoring ng Provincial Lakas Disaster ng hangin. So sana yung biyahe namin ito na ilang araw pa dito sa Cordillera. Huwag kaming madali ng sobrang lalakas ng ulan. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Okay, alas 9 na. Tuloy na tayo sa biyahe. So, maganda yung panahon ah. Ayos. Yung ano dito. Ayun. Dumadaloy ito na parang falls. Sumutulay. So, ang next na checkpoint namin is yung papunta ng Mayaw-Yaw. So, mga 3 oras pala yung biyahe papunta dun sa sunod nating checkpoint. Mahaba-habang biyahe. Ang layo ng pagitan ng per checkpoint na. Yung dinadaanan pala namin ito nga pala yung dinaanan namin nung ano, yung nagpilipindok. So, yung pangalawang punta kasi namin sa Tinok, sa kabila kami dumaan, yung papanik. Ngayon, pati yung pangalawa ngayon, ay, o yung pangalawa at pangatlo, dun sa dati, sa iba. Ito yung kauna-unahan dinaanan namin. Ngayon, ngayon pala ulit kami bababa dito. Kaya ngayon pala ulit namin masisilip itong ano na to,
yung part na to. Ngayon pa lang ulit namin mababalikan. Kasi dito kami bababa. Dito yung ruta. Yung mga landslide pala dito. Buti na itabi na yung ano. Yung ibang ano. Mga nahulog. Anong bato oh. Nahulugan kanyang ganyan kalaking bato. Yari talaga. Ganda talaga dito sa part na to. Resting sa taas. Ingat sa mga bato. Madulas din yan pag yan nasa basaan. Pababaan na tayo ng pababa nito. Ano to? Lumalawakan o nasira? Ah, nasira. Yung part na to. Tapos ngayon, parang nilalawakan na din nila. Ayun o, nakaready na silang mga papatungan ng ano, yung pagsisimento nila. Buhangin. Dahan-dahan, ingat-ingat pa rin. Sa mga papatungan. It's a cool hard wind outside my window. Ooh, when people don't know which way to go. I breathe you in 'cause you sit still on my pillow. Oh, I stay home with you in my head. Grabe yung testing natin sa gulong ng Shika. Ayan. Nakakaway sa rough road. Batuhan, putikan. Wanginan, mga pinagdadaanan ng naman natin. Pero solid na naman yung gulong na to. Mas nakapit siya sa mga gantong kalsada. Kasi nga, dual spoke yung gamit natin. Wala kahit lang amba sa mga putik-putik. Diba? Kahit yung mga ano na yan, mga ano na yan, may mga bato-bato eh, maliliit. Mas kayang-kaya na ng gulong ngayon. Saktong-sakto sa mga biyahe namin na John Paxta ngayon. Go, Bisti! Go, Jeremiah! Ang lilit ng scooter eh, pero halos mga pinagpapapasokan eh. Okay lang yan, ganun naman talaga guys. So hindi porket na late yung motor mo, hindi nyo na kayang pumasok sa mga ibang lugar. Yun nga lang, may limitasyon pa rin talaga. Dahil alam naman natin na hindi ito katulad ng mga trail bike na malalaki yung gulong, matataas. Kaya kapag ka sa mga sobrang lalalim na mga putikan na, eh talagang hindi na rin namin kakayanin pasukin. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung level 3 nito, pag-iisipan pa namin. Kasi baka mamaya sobrang lalalim na nung mga dadaanan nila doon ng mga ilog, river crossing, o kaya mga putikan na kapag naulanan o nabasa ay sobrang baon na baon o malalim na malalim. Kaya ayun, titingnan namin yung mga nag level 3 kung kakayanin pa ng motor namin, tuloy kami. Pero kung hindi, wala, hanggang level 2 lang tayo. Pero siyempre pupuntahan pa rin namin ito, hindi namin puntahan sa Cordillera sa mga susunod ng mga hindi pa natin napupuntahan. Hindi man tayo mag-register ng loop,
Pero at least, papasukin namin yung mga gusto namin pasukin at hindi pa namin nakikita. Magandang umaga po. Pag nasa part ka talaga ng Tinok, maglilingat-lingat talaga yung mata mo kung saan-saan eh. Kaliwat kanan, napakaganda ng mga makikita mo dito. Sobrang sarap pa ng klima. Pag nandito kayo, ang madalas babantayan nyo yung sarili nyo. Kasi katitingin kung saan-saan. Baka mamaya, mabangga na kayo o mahulog na kayo. Maraming dito malaglig eh. Ingat lang, ingat. Dapat saan-saan. Ginagawa nga ng mga ibang daan dito. Ayun o. Lalagay ng mga bato, no? Dami talagang mga ano dito, mga taniman ng gulay, mga repolyo. Madadaanan mo lang dito sa gilid ng kalsada. Tapos may mga nakita ako dito, mga nag-aano ng mga kawayan, mga nagkikinis, mga siguro ginagamit sa pambakod yun. Ang daming gumagawa ng ganun. Sa pantanim ba nila ginagamit? O baka binibenta rin nila yun. Uy. Ayan, ito yung sinasabi ko. Kawayan, binibiyak nila. Ano nga kaya yun? Ayan po. Binibenta o ginagamit lang nila sa pagtatanim. May tulos eh. Baka nga sa pagtatanim nila. Pero baka pag bumili, baka binibentahan din nila, diba? Ito naman, yun yung mga pataba sa lupa. Parang tayo ng manok, kasi ganun na amin namin ni John Tax. Ganun pa rin yung ginagamit nilang mga pataba dito. Yung sa iba, alam ko ang ginagamit ng mga pataba na yung mga ano ng gulay, mga pinagbalatan ng gulay, ng prutas, tapos haantayin nilang mabulok ng mabulok. Organic din. Pero dito ano pala yung tayo ng manok. Baka mas maganda yung tayo ng manok, kaya yun yung ginagamit nila. Uy! Go boy! Trail! Grabe yung putik. Katatanggal lang yata ng ano dito. Tinabas. Itong gilid nun. Yeah boy. Oh, trail. Ito ay trail oh. Oh, diba? Oh. May sayaw siya, pero kumakapit. Kasi normal yan, putik yan, sasayaw yun, malambot yan eh. Siraan lang po. Siraan lang po. Habang ano to ah. Okay. Meron pa ba dyan? Wala na. Oh, diba? Laban yan. Kaya nga dual sports eh. Okay. Nandito na kami sa baba. Tapos nadaanan namin yung part ng Kiangan ba yun?
Tapos dito pala kami sa pakaliwa ni John Pax. Ito pala yung pinakadaan dito sa may Abdullah Bridge. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting, then came you. Ito yung sa ano, di ba? Diba pa ng Banawe? Oo, tama. Banawe. Diba pa ng anong sumakyan? Mga sasakyan, diskarte, no? Welcome! Ayan, Lagawe. String up the pieces of yesteryear's life in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin when a mountain moving revelation came marching in. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. Been a long time, baby. Been a long time, Lord. Stick with me, maybe. Don't let me go. Makulimlim dito pero buti walang ulan. Tapos yung mga nakikita ko mga sasakyan dito, kalimitan mga Delica, ayun, katulad yun na sa unahan namin. Tapos mga Tamaraw FX. So ibig sabihin yung mga sasakyan na to talagang napakalalakas sa mga kabundukan. Kasi nakakita namin talaga yung mga kurbadang inaakyat eh. Kaya ng mga sasakyan na to eh. Ibay nung, ayun pa yata, Delica din na, ayun, Delica din. Ibay nung mga ano na yan, mga sasakyan na yan. Pero face out na yata yung mga yan, no? Buti may mga parts pa silang nakukuha na ng mga ano na to. Pero di ko rin naman sure. Pero sa sobrang tagal na kasi, diba, nung model na mga ganito. Tsaka yung FX, Tamaraw FX. Ibay nung mga ano na to sa akyata. Alright, Banawe na. Nadaanan lang natin to para makatawid tayo sa Mayoyaw. Okay, andito lang kami sa may ano, Banawe to Mayoyaw Road, yung nakalagay dito sa mapa. Ito na nga yung daan papunta sa Mayoyaw. Lagpasan namin yung ano, yung pinainan namin yung dati na restaurant tsaka yung Banawe Hotel. Kung sa kami Philippine. Dito na tayo. Hindi ko alam kung ano yung mga binatali dito minsan. Parang yun yung ano, tingin ko. Kasi ano yung mga gamit siguro nila doon nila pinapadaan sa tali pag mabibigat. Tapos inaano pa pata. Tapos gagamit na lang sila ng parang rolo, ano tawag doon sa pinaka-roller na yun. Basta ganun. Tapos hanggang ano nila yung pababa. Pagka may mga pinipitin sila na nagbibigat. Yun, tumutuloy dito. Dito sa may Baguio wala eh. Buti dito meron. Kasi yun sa nagpapasarap ng biyahe dito eh. Mga pumapatak-patak galing sa taas. Tapos dito sa kanan natin may mga nadadaanan tayo dito ng ano, mga rice terraces din. Ano, papalik dito, ano kaya yun? Dahan tayong konti. Oh. First time tayo dito dumaan.
Ito, Vice Terraces na din ko. May lunch stage sa kaliwa, bro. Diba na ito kami yung ayan pa. Diba? Ganda din yung tanaw. Ayan na, mayoyo. Dito na tayo. Mayoyo na nga to. Ayos ko talaga yung daan dito. Parang ito yung mababang part na daan ng kabundukan dito. Ewan ko lang kung popular ito mamaya. Pero kasi medyo mababa ito kumpara sa ibang mga daan. Ayan, dito na tayo sa kabila. Dito tayo galing sa kabilang yun. Ganda din sa baba, oh. Mga rice terraces. Tapos mga bundok. Yung mga kabahayan dun sa gitna. Ganda din, oh. Sarap tumira dun sa baba, oh. Lamig siguro din nakapalibutan ng bundok. No? Tapos yung mga tanim. Na dito sa part na to. Dito nga pala guys, hindi lahat na makikita nyo dito na parang kawad is kuryente. Katulad yan, oh. Kulay blue. Tapos dito meron din yan. Ayan, kulay blue. Iba kulay black. Ayan, akala nyo ba kawad ng kuryente yan? Hindi lahat kawad ng kuryente. Iba dyan kawad ng tubig. Kasi mula dun sa bundok, inaano nila yung mga hose na yan sa may mga tumutulong mga tubig ay mga bukal. Tapos ayan, yung mga hose na yan dumidirekta na yan sa mga bahay-bahay ng mga lokal dito. Kaya meron silang mga nakukumandibong supply ng tubig. Ayan, nakikita nyo dyan. So hindi lahat yan kuryente, tubig. Yung iba dyan galing, diba? Ayan, libre sila sa tubig, no? Yun yung mga gantong hose. Uy, may magandang tulog sa kanan natin. Ayan, ito sa ilalim ng palay. Walang ano din siya, green. Dahil nga panay ulan. Ayun, oh. Ayun, may hanging bridge dun sa gilid. Ayun, oh. Ang ganda dun, ang linaw sa ano dun. Kaso dito, yung galing dito medyo brown dun ka rin. May hanging bridge pa. Welcome to Mayawyaw, the municipality of Mayawyaw, Ifugao. Ayan na. Oo, bro. Yung pinaka-building na lang yata hanapin natin. Ha? Nawala. Nawala na. Ha? Nawala na yung ano namin, internet namin. Magtanong na lang tayo. Nawala eh. Nahanap pa lang namin yung munisipyo. Kasi kailangan magpa-picture. Yun yung sa
natin dun sa ano, sa passport. Ang ganda dito sa park na to. Rice Terraces Heritage Park din pala to, ang park na to. Okay, huminto muna kami saglit dito. Malapit na rin kami dun sa may ano, munisipyo ng Majawjaw. Pero Majawjaw yung naka-spelling dito, talagang Tagalog na Majawjaw eh. Ayun, huminto lang kami dito saglit. Tignan nyo, napakaganda nung ano dito. Ayun oh, mga bulubundukin na to. Solid na naman tong park na to oh. Sobrang ganda. Diba? Tapos dito sa kabila, pagtawid mo dito sa kabila, ito naman yung mga rice terraces dito oh. Yun, diba? Rice terraces. Tapos yung mga bulubundukin din dito. Ito sa park na to. Nakita ko kanina parang ano to, may ano sa heritage, yung rice terraces din na to. Dito nakalagay sa gilid. Ano lang natin, ayun oh, UNESCO World Heritage Site, the Rice Terraces Cluster in Mayoyaw. Dito naman, Mayoyaw talaga na ano, hindi pa Tagalog. Central was inscribed in the UNESCO World Heritage List in December 1995 as a living cultural landscape. Inscription on the list confirms the exceptional universal value of the rice terraces as the cultural landscape with deserved protection for the benefit of all humanity. Oh, di ba? Napakaganda kasi nitong ano na to, nung part na to. Yun. Palipad lang kasi dyan, Pax dito ng ano, ng drone. Tapos, diretso na rin kami dun sa ano, sa munisipyo ng Majawjaw o Mayawjaw. Ayan, dito pala yun sa ano, Barangay Ginohon, Mayoyaw, Ipugaw. Okay, so dito na kami sa ano, Mayoyaw. So yung Majawjaw, yun nga yung pinaka salita dito o tawag dito ng mga lokal is Majawjaw. So yun yung term nila. And so magpipicture lang muna kami dito ni John Pax. Tapos pag magpicture, kain na kami kasi hindi pa kami nagtatanghalian. So maghanap na lang kami dito ng kakainan namin. Ayun. Tapos baka dumiretso din kami dun sa kasunod na checkpoint dun sa Paracelis tsaka daw Tabuk. Titingnan pa namin kung kakayanin. Pero ano pa lang, 3 pa lang naman, maaga pa, makakapag ano pa kami ng 1 or 2 checkpoint nito. Picture muna tayo. There's dinner in the yard, out behind the cars. Tonight we're gonna do something different. I will make the things that I know how to make. You will make something more delicious. A sweet potato pie on a flimsy paper plate.